Hindi sana ako mag-film, but kanina meron po ako na-encounter na online loan platform na basta bago siya guys, or bagong palit ng pangalan. Pero sinubukan ko siya at nabigla ako na na-receive ko po yung funds in less than 5 minutes. Ay, ginagamit po niya yung pangalan ni Mabilis Cash, pero hindi po to si Mabilis Cash. Yung pangalan niya ay si Cashspring. So kung kayo pa lang ay nagbabalak na utangan to kasi na-encounter nyo siya, wag muna guys, i-detail ko po yung aking experience para kayo may heads up. So bago nyo utangan yung loan app na to, panoorin nyo muna yung video na to. Ayokong palipasin na ibigay sa inyo, i-share sa inyo yung aking karanasan. It's not sponsored, of course. It's based on my personal experience. Wag na wag nyo pong i-search si Mabilis Cash sa App Store because you're going to end up with a loan app like this. Ito po yung lumabas. Cashspring, Mabilis Cash. Pera agad loan app. O, di ba, bongga? Lahat ng keywords kinuha niya. Wala pa po si Mabilis Cash. Mabilis Cash. Mabilis Cash sa App Store. Sa Android lang. Kaya huwag niyong i-search. Ito po yung mai-encounter nyo. Okay ba yung naging offer niya? Hindi. So, bago ko i-reveal kung magkano yung naging offer niya, kasi sabi niya doon, sa mga screenshots niya, well, lahat naman sila, nagka-claim na legit sila, pero kahit na sinasabi niyang up to 70,000 pesos daw yung maximum na pwede mong hiramin. Nako, wag muna. Kasi baka mawindang lang kayo at magsisi. Hindi pa kayo subscribe sa channel na to, please subscribe kasi ito po yung pinag-uusapan natin. Tinatry ko po yung mga loan apps para kayo may heads up para makapag-decide kayo kung okay ba yung loan app para sa inyo o hindi. And hit that bell notification button para updated kayo sa mga uploads ko. Especially kung yung vlog ko is about a loan app na yung talagang natuwa naman ako. But today, focus muna tayo dito sa kay Cashspring, Mabilis Cash. Aba guys, alam nyo, yung in-approve sa akin is 4,000 pesos. Nung tinake ko naman yung term, napindot ko kasi yung confirm, nakakaloka. Hindi pa nga nag-update yung app. In 5 minutes, natanggap ko kaagad yung perang na loan. Pero hindi po siya buo. Yung natanggap po is 2,400. Doon siya bumawi sa processing fee. Kasi akalain mo sasabihin niyang long-term daw siya, tapos 0.04 or 0.05% per day. Pero hindi, maliit man yung interest niya, tulad sa pinapakita niya dito, pero bongga naman guys yung ikakaltas niya. Kaya yung natanggap ko na lang sa GCash ko is 2,400. So, hindi maganda yung deal niya. So, na-curious ako guys na kung babayaran ko ba to, magkakaroon ba ako ng offer. Binayaran ko po guys yung loan. 4,000 yung binayaran, no? Di syempre, kumita na siya ng 1,006 kasi 2,400 lang yung natanggap ko. Hindi naman nag-increase kasi 4,000. Pero hindi ko naman sinasabi na yun din yung mapupunta sa inyo. Maaari kayong ma-approve siya or magkaroon ng offer na higher or lower than the amount that I was approved for. But the point is, hindi po siya buong matatanggap. Meron po siyang kaltas at ang mahal pong kinakaltas niya. So, syempre, hindi ko na tinake yung 4,000 pesos. Pero ayaw niyang ipa-delete kasi meron daw akong pending na order. Ingat kayo sa loan app na to. Kahit na may option siya na magpa-delete, baka mahirapan ka naman sa pagpapa-delete. Buti na lang nung in-uninstall ko yung app at hindi ko naman tinuloy yung pagkukuha ng loan. So far, wala naman akong natanggap sa aking GCash. Isa pang ayaw ko dito is, hindi naman siya totoong long term kasi 7 days lang. Meron siyang extend ha. Pero yung extend niya, syempre, babayaran mo yung interest. In the end, magbabayad ka pa rin ng 4,000. Di luging-lugi ka sa loan app na to. So, hindi po siya okay. Kaya nga guys, sinusubukan ko, like, totoong sinusubukan ko yung loan app. Hindi po yung nagbabasa lang ng comments at magsasabi ng pros and cons na napaka-generic na parang robot. Sinusubukan ko talaga yung loan app guys para magkaroon kayo ng tamang expectation sa mga to. Ang hirap po kasi magbigay ng ating personal information. So pagkatapos mo i-download yung app, syempre aasa ka rin, parang too good to be true siya kasi sasabihin niya 70,000 pesos daw yung maaari niyang ipahiram. And alam niyo na yung mga sinasabi nila sa marketing, low interest daw, pero grabe naman yung kanyang service fee. So there's professionalism, whatever. Sino kayo yung developer nito? Audit speed is very fast. Totoo kasi, less than 5 minutes natanggap ko yung pera sa GCash. Pero, syempre, babawi siya sa service fees. The authentication is very simple para wala nga siyang audit. So, ito po yung catch, guys, na kapag napupunta kayo sa mga loan app na masyadong madaling applyan, yung kapalit nito is, syempre, yung mga masyadong matataas na mga service fees. Anyway, so, pag dinownload mo yung app, syempre, hihingi po siya ng location and
lumabas na 80,000 pala. Pero pagkatapos kong ibigay yung phone number ko, naku, naging ano na lang yung offer niya. Naging 8,000 pesos. At lumabas na si Bilis Pera pala to eh, na nagpalit ng pangalan. Siyempre, magpipicture ka ng ID, tapos magsiselfie ka. Yung mga IDs na tinatanggap ng loan app na to is UMID, driving license, passport, TIN, SSS, voter ID, health card, national ID. Merong other options sa baba pero wala namang nangyayari. Pag kinlik nyo yan, pipicturean mo yung front ng ID pagkatapos mag-facial recognition. Kami typo, 30 Fed. Wala na talaga akong tiwala guys sa mga loan apps na mali-mali yung pagkakagawa ng mga lines and mga labels niya. May mga typo, ayoko nang ganun. So, i-click mo yung loan now kung gusto mo pa rin magpatuloy. So, hingi po siya ng mga personal data natin. Kasama na dun yung education, email, gender, loan purpose, charot. And then, home phone. Oh, ba't hingi siya ng home phone? Para feeling niya credit card siya. And pagkatapos nun, hingi rin siya ng number of children, kung yung address mo. At guess what, guys? Kahit nasabihin mong housewife ka, hihingi niya pa rin yung pangalan ng company, address ng company, how many years you've been working, salary day. So, parang hindi po siya, wala siyang consistency sa kanyang survey. Parang wala lang, lagay lang natin yan, form yan, kailangan sagutin, that's it. Pero sinabi ko guys, housewife, na-approve ako. Yun nga lang, bumawi po siya sa service fee. 5 po yung contacts na pipiliin siya, pero gusto niya kasi may access po siya sa lahat na nasa phone book mo. Pagkatapos nun, humingi na po siya ng disbursement amount, yung binigay ko sa kanya yung GCash ko, at lumabas yung kanyang offer. Doon ko nakita na 4,000 pesos. Yung handog ni Bilis Pera, na 7 days lang yung loan, yung term, 0.5% per day daw. And dun siya bumawi sa service fee, processing fee, whatever, parehas pa rin yun para sa akin. 1,334, total interest is 26. Wow, grabe. Yung baba ng interest, pero yung processing fee, laki-laki ah. Risk control service fee. So, natanggap ko kagad. Nung naklik ko yung loan now, which kind of nagsisi po ako guys. Kasi yung bigat bayaran ng 4,000 kung yung natanggap mo is 2,004. So, nung naklik ko yung loan now, ayun, natanggap ko siya kaagad in less than 5 minutes. Pero matutuwa ka kaya hindi, syempre. So, hingi po siya ng review during their audit process. So, kahit nabigyan mo siya ng 1 star, kung gusto kanyang i-approve, tatanggap mo pa rin yung pera. Pero hindi po maganda yung offer niya. Kaya guys, kung pwede lang, skip nyo to. So, kung ako yung masusunod, X po yung loan app na to. Because, number 1, may mga typo siya. So, malay natin. Number 2, questionable yun yung kanyang registration. So, kahit na kiniklaim niyang legit siya, pero nagkakaproblema nga tayo sa mga online loan platforms na nasa SEC. How much more yung may mga typo, yung masyadong mataas yung kinakaltas. So, hindi ko siya bet. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel, subscribe na kayo dito kasi ako po yung nagtatry ng mga loan apps para sa inyo. Para kayo dyan na mga nanonood ay magdi-decide na lang kung okay ba yung loan app na to o hindi. Pero kung kayo naman yung naghahanap ng mga online loan platforms na yung mapagkakatiwalaan at so far, natuwa naman ako, approve man o hindi, then you can check this playlist which is online legit loan apps by Ate Red, and baka doon nyo mahanap yung loan app na makaka-fit sa needs nyo. But for now, ito po si Cash Spring. Huwag nyong i-search yung Mabilis Cash sa App Store dahil hindi nyo mahaharap kung ano-anong loan app yung mahahanap nyo pag sinearch nyo si Mabilis Cash, yung gumagamit lang ng kanyang keyword. So, I hope meron kayo natutunan sa vlog today, and pasensyahan nyo na, medyo hindi pa ako fully set up dito. Anyways, I'll see you on my next vlog. Bye!